Hello sir, good day po. Kamusta naman po kayo sir? Ayos naman sa awa ng Diyos. Ilang taon na po kayo sir? Ako ay 48 gulang na ngayon. May pamilya or asawa na po ba kayo sir? Meron na akong pamilya. Ilang taon po kayo nag-asawa sir? 27 yata yun. Ilan po anak nyo sir? 3 ang aking anak. Kamusta naman po ang pamilya nyo sir? Ayos naman sa awa ng Diyos. Ilang taon na po kayo nagsimula magturo sir? 18 years at 9 months na akong nagtuturo sa public school. Ano po ang naging inspiration nyo para maging guro sir? Gaya ko para may bahagi ko yung kaunting kaalaman sa aking magiging mga estudyante para matupad ang kanilang mga pangarap na makatapos at magkaroon ng magandang buhay sa hinaharap. Natatandaan nyo pa po ba ako sir? Anong grade po nung ako po ay naging estudyante nyo sir? Nung ikaw ay aking mag-aaral ay grade 6 ka o ikay 6 na baitang. Ngayon sir, anong grade po ang tinuturo nyo sir? Ngayon ay grade 5 o ika-5 baitang na ang aking tinuturuan. Ano po yung katangian ko nung naging estudyante nyo po ako sir? Simple at mabait na bata. Wala or madami po ba akong kaibigan noon sir? Pakiwarik marami rin kasi tahimik ka pero pala kaibigan naman. Anong mga katangian po ang sa tingin mo ay nagiging isang mahusay na guro sir? Ang pagiging mahusay na guro ay ang una ay paggawa ng mabuti sa kapwa, ilapit sa Diyos para mas lalong gumanda ang pag-aaral ng setup ng isip. Paano mo hinihikayat ang mga mag-aaral sa proseso ng pagkatuto sir? Siyempre, pagkatapos ng leksyon, magtatanong. At kung ito ay may kinalaman sa sariling experience nila sa buhay, mas maganda. Kasi mas madali kung ipapasok ang leksyon kung nai-relate ko sa kanilang sariling experience. Nahirapan po ba kayo dun sir? Hindi naman kasi siguro yun talagang aking calling sa pagtuturo o mag-mold ng isang bata para mapagtagumpayan niya ang kanyang hinaharap sa buhay. Anong mga estratehiya ang iyong ginagamit upang masuri ang pagkatuto ng mag-aaral sir? Kung may mahinang estudyante at saka matalinong estudyante o hindi kagalingan, minimeasure ko muna ang kanilang intelihensya o kanilang intelligence para kung saan sila o kung hanggang saan lang ang kanilang kaya, doon lang ako magbabase o magbibigay ng kaya nilang sagutin, kaya nilang gawin para hindi naman sila masyadong mahirapan. Paano mo naman po iniiba ang pagtuturo upang matuguan ang mga pangangailangan ng magkakaibang mga mag-aaral sir? Sa pamamagitan ng pagbabahagi ko ng kung ano yung na-experience ko rin nung ako ay nag-aaral. Tapos ibabahagi ko rin yung mga magaganda o mabubuting asal na natutunan nung ako ay bata pa hanggang sa ako'y magturo. Kung ano yung aking kaalaman na kaya kong ibigay para sila ay mas lalong ganahan o mamotivate sa kanilang pag-aaral. Paano mo tinutuguan ang mga issue sa pag-uugali sa silid-aralan sir? Kakausapin mo ng masinsinan muna. Siyempre kung may problema o pala-absent sila kasi mahirap ang buhay, walang sapat na pera o
baon. Aalamin ko, interviewin, at ganun din ang mga magulang para magtutulungan kami para matulungan namin ang kanilang anak at aking mag-aaral. Paano ka nakikipagtulungan sa mga kasamahan at magulang upang suportahan ang tagumpay ng mag-aaral, sir? Siyempre, minsan, para ganahan silang mag-aral, magsasite ka ng example o halimbawa na kami hindi hadlang ang makatapos ng pag-aaral sa hirap ng buhay. Kailangan lang ng tiyaga, pananalig sa Diyos, at maging mabuting tao. Ano ang pinaka-kapakipakinabang na bahagi ng pagiging isang guro, sir? Parang pangalawang magulang na gumagabay sa mga bata, bibigay inspirasyon. Kung kaya ng iba, edi kaya mo rin. At mas gagaling ka pa kaysa sa kanila. Parang merong, kumbaga, sa pag-aaral kasi kailangan talaga ng tiyaga. Paano ka mananatiling napapanahon sa mga bagong pamamaraan at teknolohiya sa pagtuturo? Kung ano yung uso, ano yung napapanahon na gagamitin sa pagtuturo, mas pag-ibayuhin kung kailangan gumamit ng mga bagong gadgets o mga teknolohiya. Huwag dapat manatili sa iisang style ng pagtuturo. Kailangan din na mag-isip ng mas marami paraan ang guro. Ano ang ilan sa mga pinakamalaking hamon mo bilang isang guro? Yun din, yung kahirapan ng mag-aaral na hindi pumapasok. Dahil nga walang baon, walang minimerienda. Ang ginagawa ko na lang pag meron ako kahit papaano, nasisharean ko sila. At habang natutulungan kahit papaano sa kaunting naibibigay, pinapaliwanag ko kung anong kahalagahan ng kung ano yung meron at yun lang, at kung yung wala, wag maghanap ng susubra. Basta yung tamang-tama lang, yun lang. Masaya naman po ba kayo sa serbisyo niyo, sir? Masaya kung in general masaya kasi minsan meron ding mga pagkakataong mga challenges na mga tinutugunan natin, pero sa kabuuan masaya dahil pag nakangiti na yung mga estudyante mo sa'yo o sa akin, nawawala yung pagka-stress, nawawala yung para bang lahat sila ay nakatingin sa'yo na nagbibigay ng lakas at inspirasyon sa kanila kung ano yung nababahagi kong kaalaman sa kanila. Ano ang iyong filosofiya sa pagtuturo, sir? Kailangan matutunan natin o matutunan ng isang bata o isang mag-aaral na hindi lahat ng bagay ay madali. Konting kaalaman ay marami ng bagay na matututunan na pwedeng gamitin sa hamon ng buhay, sa hinaharap, at maging sandata mo para magkaroon ng magandang kinabukasan. So, yun lang po, sir. Okay.